Kapamilya ni Miss Catherine Bernardo, abay itinanggi ang patungkol sa issue ng maspotted sila papatungo ng Australia ni Mayor Mark Alcala. Lahat na yan. But before that, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media matapos kumalat ang ilang larawan ni Catherine Bernardo at nalilink sa kanyang si Mayor Lucena City Mayor Mark Alcala habang nasa airport. Batay sa ulat ng Fashion Police, hinihinalang si Catherine ang babaeng nakasuot ng itim na face mask at eyewear sa airport na umano'y patungong Australia. Nagkataon din na ispatan din umano sa airport si Mayor Mark na nakasuot din ng itim na face mask. Pero pagtatanggol naman daw ng isang malapit na pamilya ni Catherine, fake news daw yan dahil magkaibang photos daw iyon na tila pinagdikit lang. Matatandang kamakailan lamang ay naging sentro rin ng usapan si Catherine matapos ang kanyang breakup kay Daniel Padilla noong 2023. Mula noon ay naging mailap na siya sa pagbabahagi ng personal na detalye tungkol sa kanyang love life at mas pinili ang kahimik at pagpo-focus sa kanyang career at mga endorsement. Naling pa nga siya sa kanyang katambal na nakapuso star Alden Richards nang gawin nila ang secret ng Hello Love Goodbye na Hello Love Again. Subalit nila hindi rin umusbong ang romantic relationship kung ano man ang inuudyok ng Catherine fans sa kanila. Ang panghuli nga ang pagkakalink ni Kat sa alkalde matapos silang maispatang magkasama sa ilang lugar. Subalit malapang reaksyon o pahayag ang dalawa tungkol dito. Sa kabila ng mga haka-haka, may ilan ding mga netizen ang nananawagan ng respeto sa privacy ng dalawa kung sakali mang totoong lumalabas sila. Pareho naman daw kasi silang single. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ang pag-usbong ng spekulasyon lalo't patuloy ang pangkalat ng mga larawan online. Habang wala pang kumpirmasyon mula sa mga sangkot, nananatili itong isang malaking chika na hinuhulaan pa ng publiko kung totoo o hindi. So pagkatapos lumabas sa mga balitang ito, meron pong kapamilya ni Miss Catherine Bernardo na nagtanggol dito kay Miss Catherine. So, base po kasi sa ulat at sa mga lumalabas, base sa ulat ng Abante, tonight, July 29 or July 9, 2025, lumabas sa X na dating Twitter account ang isang viral post na Lucena Superstar at Bernardo Kat, you're misspotted in Australia. Agad naman itong kumalat sa social media. Sinita agad ng Abante ang tinawag itong fake news. Walang konkretong ebidensya o larawan na magpapatunay na sina Catherine Bernardo at Lucena Superstar at ang binansagang Yorme ay iniintrigang magkasamang lumipad paalis sa bansa at nagpunta sa Australia. Sa paglilinaw, walang opisyal na kumpirmasyon, wala pong post mula sa magkabilang panig ni na Catherine o sa opisina ni Yorme na not-acknowledge na nag-confirm ang mensahe ito. Kung darating man ang ganitong klase ng viral claim, una dapat tignan kung may official statement, airplane tickets o viral na larawan o video na kapani-paniwala. Wala rin daw larawan or walang kwenta. Sa social media, mahirap paniwalaan ng text-only claims na nagsabing spotted sa Australia na walang ebidensyang visual, walang check-in sa airport, walang paparazzi shot at walang ebidensyang nag-upload mismo ng kinakasangkutan. So madalas, mechanics ng viral rumors na ito, madalas ginagamit ang pangalan ng sikat sa personalidad para mabilis kumalat ang clicks, pag-attract ng engagement, shock factor or puro chismis. Pero karamihan kapag sinisiyasat ng mabuti, hindi mahanap ang pinagmulan ng balita. Pero base po dun sa source, ito po ay nanggaling mismo sa isang OFW na nasa airport that time. Pero kapag po pinuntahan niyo po yung kayang TikTok account, tila baga ito po ay burado na. Para sa mga, ang tanong kasi ng marami, ano daw ba talaga ang malaking hadlang or malaking factor kung bakit hanggang ngayon ay mas pinipili po nila na ilihim sa publiko? Well, in fact, sabi nga ng mga netizen, magtotoo talagang meron silang relasyon, parehas naman silang single, wala naman po silang tinatapakang tao. Pero, maaaring meron po silang nais na patunayan pa at maaaring marami pa po silang kailangan or gustong meron silang peg na gusto nilang ipakita sa publiko, katulad ng ilang mga sinasabi na parang isa sa mga biggest reason dahil sinasabi po nila na pinapangalagaan daw di umano nitong si Mayor Mark Alcala ang karir ni Miss Catherine. So parang ipinagpapalagay niya na kapag kumalat na talagang magkarelasyon sila, maaaring makasira ba yan sa reputasyon or sa kasikatan ni Miss Catherine? So nobody knows, hindi natin alam at wala tayong idea kung ano ba talagang nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya naman, let's wait for another confirmation kung totoo ba talaga itong mga balitang ito.
Mag-react tayo sa mga comments and reaction po ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ni Miss Raquel, kung kilala niyo talaga si Alden, hindi talaga nagpapakita si Alden o ipapakilala yung babaeng mahal niya. Knowing Alden, malupit magtago yan. Basta ako panatag ako kay Alden, kung sino man yung girl. Alden, support kami all the way. A man with a golden heart. Go Alden, go Catherine. Showbiz is showbiz, tama? Wag maniniwala sa mga putyo-putyo at gawa-gawang mga kwento. Hindi naman talaga love team sina Alden at Catherine. Tapos na sila sa love team era. Galing na sa stuck na sila dyan ng matagal. Hindi na sila dapat sa mga pabebeng ganap. Kailangan ni Catherine ng Alden mag-upgrade as an actor and actresses, which is very true, diba? Talaga namang wala na po sila dun sa era nila na kailangan nilang magpa-sweet. Kailangan nilang talagang ipakita sa publiko that they are love teams, diba? Sabi ni Miss Tessie Vargas, please, ang ganda ni Kat at mas bata kasama niya. Okay lang yan, Kat. Your aura is brighter. Sabi ni Miss Joby, bakit hindi na lang po aminin na sila na? Ayan, totoo naman, diba? Yan kasi inaantay natin sa mga pangyayaring ito. Sabi ni Miss G's Fun, wag na intrigahin pa, nagdedmahan. Alden and Catherine, they have to move on after HLA. Matatanda na sila and love team ay para lamang sa mga teen star. Dapat ay makabuluhang project ang gawin nila. Hindi yung pagpapakilig lang sa mga fans. Ganyan ang ginagawa ni Alden. Ayan natin si Catherine natahakin na ang next chapter sa career niya. Sayang kasi superstar pa naman siya, may tuturing na ngayon. Kung pwede nga lang mapantayan ang ginawa ng isang national artist tulad ni Nora. Which is true, diba? Kaya nga po si Miss Catherine, mas nag-iingat po siya ngayon sa mga galaw niya kasi marami pa siyang gustong patunayan, marami pa siyang gustong ipakita, diba? Kaya nga po, kahit nasa marrying age na siya, is mas minamabuti niya. At mas gusto niya talaga na maging privado yung mga dapat i-private. Sabi nga ni Mr. Alden Richards, hindi daw lahat ng bagay or patungkol sa kanila ay ipinopost sa social media. Kasi doon po nagiging magulo ang lahat, diba? So, sabi niya pa, next chapter sa career, sayang kasi superstar naman siyang maituturingin. Kung pwede nga lang mapantay ng ginawa ng isang national artist tulad ni Nora Honor. Ang ABS kasi, most of their movies puro pakilig lang sa mga fans. Alam kasi nila, bentang-benta ito sa mga kapag sikat ang isang love team, parang takot sila sumusugal ng movie, makabuluhan ng hindi ang isang love team ang binibenta. Ang GMA gumagawa ng makabuluhang pelikula at least once a year na sinasali sa MMFF at humahakot ng awards tulad ni Firefly at Green Bones. Noong mga nakaraang taon, matagal na si Rizal at Muro Ami. Actually po, yun po yung ilan sa mga premyadong movie talaga na pinanood ng napakaraming Pilipino kasi siya, historical talaga siya. And nagaganap siya sa totoong buhay, no? Yun po yata yung mga hinahanap ngayon na mga moviegoers. Parang sawa na rin talaga sa mga pa-sweet at mga pa-love team. Diba? Hindi lahat ng magka-love team ay nagkakatuluyan sa totoong buhay. Alam niyo yan. Marami ang kinasal pa. Pero ang ending naghiwalay din. Very true naman, diba? So, wala tayong wala tayong question dyan kasi we do not know, no, kung anong pwede mangyari bukas or whatever. So, yun po yung ating po mga dapat tandaan. And sabi pa ni Miss Flower, soon, bahala na sila. Angkat din, kung hindi man sila ang magkatuluyan, basta masaya sila palagi sa isa't isa. Kung hindi sila ang itinatahana, okay lang yan. Hindi natin hawak ang panahon sa Kat din. So, ngayon, ang importante, kontento si Kat sa buhay niya ngayon. Hindi natin mapilit si Kat para kay Alden. Baka iba ang hanap ni Alden. Alam na natin kung sino ang gusto ni Alden, sa kanya na lang. Wala tayong pakialam dyan kay Alden. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento, no? Totoo naman, diba? Parang kahit naman talaga sino makatuluyan po nila, it's their decision. At tayo doon, nabas tayo doon sa mga magiging personal decision po nila kasi buhay po nila yan at wala tayong karapatan na kontrolin or bigyan or parang diktahan natin sila kung ano yung mga gugustuhin po nila. Kasi in the first place, buhay po nila yan, diba? Another, sabi niya pa, Sus Alden, umamin ka na sa totoong jowa mo. Jowa mo yan si Marlene Capones, huwag ka na magsinungaling. Para tumahimik na ang issue tungkol dito. Doble kara ka na naman, Alden. Lahat ng mga babae na issue sa'yo pero walang inaamin si Alden. Sana, Alden, wag mong itago ang jowa mo. Alden, napakasama mo ugali. Lahat pinahiya mo mula sa publiko dahil sobrang mahigpit, dumikit, walang delikadesa sa sarili. Sana, Alden, wag mo munang gamitin si Kat para lang sumikat si Alden. Tama na ang propaganda sa sarili mo. Alden, ayaw ko na manood pagkasama kay ng Kat. Ay, grabe naman yung mga comment ni Flowers, no? Parang galit na galit naman siya kay Alden Richards. Well, pag ginagawa lang naman ni Alden yung trabaho niya, diba? So, kaya tayo nanonood ng mga ganitong mga movies nila, hindi para magalit, kundi ma-entertain tayo. Pero, yun nga, kasi minsan yun po yung mentality ng ilang mga fans na kapag hindi nagkatuluyan yung mga love teams na gusto nila, nagagalit, diba? Which is mali, diba?
Sabi ni Flowers yun, si Alden kahit patayin pa yan, ayaw yan umamin. Kung sino ang jowa ni Alden. Ngayon, hindi na ako maniniwala na may relasyon sila ni Catherine at Alden, nakakasawa ng pangalan nila at Alden, na may relasyon sila. Sana tutuhanin na ni Alden ang jowa niya ngayon. Marlene Capone, sana pakasalan na ni Alden yan para walang issue sa kanila ni Kat. Hindi na ako maniniwala yung love team. Actually, wala naman talaga silang relasyon dahil jowa po si Marlene Capone. Kaya nga po natin check yun eh. Sabi ni Mr. Demetrius, mukhang matanda naman yung girl. Parang makunat na at kung siya ang girlfriend, hindi yan papakita ni Alden Lol. Hindi yan para pala si Marlene. Si Marlene yung may kulay ang buhok at may anak. Parang si Dasori ang girlfriend ni Alden. Kasi parang may something sa kanila noon sa family feud. Ayun. So, yan po yung inyong mga komento and opinion. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!